Samantala, nakatayo naman si Prinsipe Jericho sa labas ng throne room na parang lutang sa sarili. Bagamat nakabihis ng ceremonial robe ay tila hindi ito masaya. Hindi rin siya makapag-isip ng tama. Tulala lang ito nang nakatingin sa malayo na parang naglalakbay sa kalawakan ng isipan niya. Lumapit si Javier sa kanya habang may bitbit na isang espada. Dinala ko nga pala sa iyo itong espadang pang-seremonya. Hindi lumingon si Jericho. Para ba kung wala sa hulog? Tanong pa ni Jericho habang nakatalikod pa rin kay Javier. Sana hindi. Ano bang problema? Balik tanong naman ni Javier. Hindi mo rin maiintindihan, Javier, dahil wala kang ideya kung anong pakiramdam na magkaroon ng isang kapalaran na hindi mo matatakasan pa. Lintaya ni Jericho. Ang tadhana ay mga bagay na mahirap unawain. Nakangiti si Javier. Kinuha naman ni Jericho ang espada at sinaklob sa scabbard. Pakiramdam mo ay nakakulong ka. Parang ang buong buhay mo ay pinaplano para sa iyo at wala kang kontrol sa anumang bagay. At minsan hindi mo alam kung ano ba talaga ang ipinasya ng tadhana. Ito ang pinakamahusay na bagay sa lahat. Mahabang turan ni Javier habang tinitingnan ni Jericho ang ceremonial sword. Bakit napakamaalam mo? Taka ni Jericho. Nabasa ko lang yun sa libro. Paliwanag naman ni Javier nang nakangiti. Ano naman ang sabi sa iyo ng aklat na ito? Dapat ko ba siyang pakasalan? Masungit na wika ni Prinsipe Jericho. Hindi talaga iyon ang lugar ko para sabihin yun sa'yo. Saad naman ni Javier. Tinatanong kita, trabaho mong sumagot. Medyo mataray na sabi ni Jericho. Kung gusto mo talagang malaman kung anong iniisip ko. Tumigil sandali si Javier. Sinenyasan ni Jericho si Javier na magpatuloy. Sa nakikita ko, nababaliw ka lang. Nababaliw na kayong lahat. Ang mga tao ay dapat magpakasal para sa pag-ibig, hindi sa kaginhawaan. At kung iniisip ni Argo na ang isang malungkot na hari ay gumagawa para sa isang mas malakas na kaharian, kung ganun, malaking kahibagan ang ginagawa niya. Dahil maaaring nakatadhana kang mamuno sa Terraveda, ngunit mayroon ka rin pagpipilian kung paano mo ito gagawin. Mahabang lintaya ni Javier. Biglang bumukas ang mga pinto ng throne room. Tumunog ang mga trumpeta sa loob nang pumasok si Jericho sa silid. Naglakad si Jericho papunta sa altar habang nakatutok ang paningin ng lahat at sabay-sabay na nagbow sa kanya. Samantala, sa loob naman ng guest room, bumaling ng normal si Prinsesa Amanda sa kanyang ama. Maaliwalas na siyang tingnan ngayon kumpara sa postura niya dati habang nakakulong sa loob ng katawan niya ang isang sidhi. Napakaganda niya sa suot niyang gown. Maayos na nakatirintas ang kanyang buhok at sumasabog ang kanyang kutis sa sikat ng araw na tumatago sa bintana ng silid ng guest room. Ano sa palagay mo? Kabadong tanong ni Amanda kay Haring Bortok. Ang ganda mo. Wala akong ibang masabi kundi napakaganda mo, iha. Sagot ni Haring Bortok. Hinawakan ni Amanda ang braso ng kanyang ama at nagpasya na siyang lumabas ng silid. Pumasok si Haring Bortok sa throne room habang marahang itong nakaalalay kay Prinsesa Amanda pababa ng aisle. Nadaanan nila si Michelle na malugod na nagbow sa kanila. Ngunit kapansin-pansin na malungkot ito at halatang naiinggit kay Amanda. Sobrang nalulungkot ito, hindi dahil ikakasal na si Jericho, kundi biglang sumagi sa isip niya ang kanyang ama. Pangarap niya noon na si Mang Marlon ang maghatid sa kanya patungong altar kung sakaling ikakasal man siya balang araw. Subalit matagal nang wala ang kanyang ama, kaya malabo na itong mangyari. Tiningnan ni Michelle si Prinsipe Jericho na hinawakan ang mga kamay ni Prinsesa Amanda. Lumapit si Manu at pumagitna sa dalawang ikakasal. Mga Panginoon, binibini at mga Ginoon ng Terraveda, tayo ay nagtitipon-tipon dito ngayon upang ipagdiwang ang sinaunang seremonya ng pag-aayuno ng kamay, ang pagsasama ni Jericho Mondragon at Prinsesa Amanda.
Panimula ni Mano na siyang naatasang pari sa kasal ng dalawa. Tahimik ang mga bisita. Hinihiling mo ba, Jericho, na maging kabiyak ang babaeng ito? Tanong ni Mano kay Jericho. Opo. Maiksing sagot ng prinsipe. Gusto mo ba, Amanda, na maging kabiyak ang lalaking ito? Tumingin si Amanda sa kanyang ama pagkatapos ay napatingin siya sa sahig. Opo. Halatang napipilitan lang si Amanda. May tumututol ba sa inyo? Tumingin si Mano sa mga bisita, subalit tahimik lang ang lahat at walang nangahas na magsalita. Binaling ni Jericho ang tingin kay Michelle. Napansin naman siya ni Amanda at tumingin din kay Michelle. Umiwas ng tingin si Michelle sa dalawa at nagkunwaring walang nakikita. Kung gayon, habang tayo ay nagtitipon dito, nais ko sanang sabihin na tayong lahat ay mga saksi sa ritual na ito. Napatigil si Mano sa pagsasalita nang itinaas ni Jericho ang kamay. Sandali lang. Sambit ng prinsipe. May gusto ka bang sabihin, Jericho? Tanong ni Mano. Tumango si Jericho at napatingin ang lahat sa kanya. Maging si Haring Argo at Haring Bortok ay nakatutok din ng pansin na halatang naguguluhan. Si Amanda naman ay hindi makaimik at tumitig lang ito kay Jericho. Ito ay isang bagay na dapat matagal ko nang sinabi. Isang bagay na mula sa aking puso na hindi ko pinangas na salitain. Amanda, ikaw ay isang kahangahangang babae at isang matalinong prinsesa. Bukod kang katangi-tangi sa lahat. Subalit hindi ko maitatanggi ang tunay kong nararamdaman. Mahabang tura ni Jericho. Nagkatinginan sa isa't isa sina Haring Argo at Haring Bortok. Medyo nalilito sila. Hindi mo ako mahal? Diretsong tanong ni Amanda. Umiling-iling lang si Prinsipe Jericho. At sa tingin ko, kung tapat ka, hindi mo rin ako mahal, tama? Balik tanong ni Jericho. Hindi. Nakangiting sagot ni Amanda. Kung gayon, pareho tayong walang tungkulin. Mapapatawad mo ba ako? Seryosong tanong ni Jericho. Ngumiti ng matamis si Amanda. Sang-ayon ako sa lahat ng sinabi mo. Salamat, Jericho. Tugon ni Amanda, sabay tiningnan ng kanyang ama. Bahagya lang nang ngumiti si Haring Bortok sa anak. Nakahinga ng maluwag si Jericho sa sinabi ni Prinsesa Amanda. Samantalang pinipigilan naman ni Michelle ang kanyang mga luha sa sobrang saya. Hindi tulad ni Haring Argo na napayuko na lamang sa pagkadismaya. Natapos ang seremonya ng kasal at naging malaya ang dalawa sa kanilang tungkulin. Tinanggal na ni Jericho ang kanyang korona sa pagpasok niya sa silid. Sumugod sa kanya si Haring Argo na nag-uusok sa galit. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Sigaw ni Haring Argo matapos ibalibag ang pinto ng silid. Kung ano ang tama, ama. Hinubad ni Jericho ang kapa niya at itinapon iyon sa kama. Para kanino? Para sa Terabeda o para sa iyong sarili lamang? Galit na tanong ni Haring Argo. Ang dalawang bagay ay hindi lubos na magkahiwalay. Matalinhagang sagot ni Jericho. Hanggang hindi mo inuuna ang tungkulin bago ang iyong damdamin, malinaw na hindi ka pa handang maging hari. Pasigaw na sabi ni Haring Argo kay Prinsipe Jericho. Kapag handa na akong maging hari, magiging mas mabuting hari ako para sa suporta at lakas ng babaeng mahal ko. Sabay tinapon ni Jericho ang espada niya sa kama. Hindi naman nakareak ang kanyang ama. Para itong tuod na nakatayo sa sala. Nakanganga ang kanyang bibig ngunit walang lumalabas na salita. Umalis si Haring Argo na mabigat ang loob kay Jericho. Hinayaan lang ito ni Jericho dahil alam niyang lilipas din ang galit ng ama.
Kinabukasan, hinatid ni Haring Argo si Haring Bortok pababa sa hagdan habang naghihintay sa kanila sa ibaba sina Jericho at Javier kasama ang mga gwardya na nakatayo sa bawat baitang ng mga hagdan ng main square. Tahimik lang din si Prinsesa Amanda sa tabi. Nagtataka pa rin ito dahil hanggang ngayon ay wala pa si Betilda. Hindi nila alam kung saan ito nagsuot. Maging si Haring Bortok ay napansin rin ang bagay na ito. Hindi ko maisip kung anong nangyari kay Betilda. Pagtataka ni Haring Bortok. Sigurado ako magpapakita rin siya. Sagot ni Haring Argo. Dahil dito, medyo nawala ang alalahanin ni Haring Bortok kay Betilda. Sana nga, pero naiiba ito sa kanya. Hindi niya ugali ang umalis ng walang paalam, kaya nga nagtataka ako. Pero di bali na, kalimutan na lang natin siya. Ani ni Haring Bortok. Pinanood ni na Jericho at Javier si Amanda na bumaba sa mga baitang ng hagdan papunta sa square. May kakaiba sa kanya. Bulong ni Jericho. Hindi naman nagbago ang isip mo, di ba? Saad naman ni Javier. Sa kabutiang palad hindi. Ipinilig ni Jericho ang ulo. Isinasaalang-alang si Amanda habang pababa ng hagdan at muling umiling. Hindi? Tanong pa ni Javier. Tumango lang si Jericho subalit tila naninibago ito kay Amanda. Mahinhin nang kumilos si Amanda, pati ang pananalita at pagtingin ay akmang-akma sa pagiging prinsesa. Di tulad dati na hindi mo isasaalang-alang na siya ay isang maharlika. Sana gumanda ang kapalaran mo, Jericho Mondragon. Sana balang araw matagpuan din natin dalawang pagmamahal na nararapat sa atin. Inalok ni Amanda kay Jericho ang kamay niya at hinalikan naman ito ni Jericho. At kung gusto mong matalo sa karera, alam mo kung saan ako hahanapin. Pabirong sabi pa ni Amanda. Napangiti na lang si Jericho. Tama ang ginawa niya. Alam mo yun. Hindi mo siya dapat parusahan. Wala talaga silang nararamdaman sa isa't isa. Wika ni Bortok. Hindi yun ang punto. Hindi ito ang paraan ng mga bagay na ginagawa. Sagot ni Haring Argo habang nakatingin sila kina Jericho at Amanda. Siguro oras na para baguhin ang mga bagay. Sa tingin ko ay may palatandaan siya ng isang mahusay na hari. Kaya dapat mo lang siyang ipagmalaki. Saad pa ni Haring Bortok. Nagkayakapan sila ng mahigpit ni Haring Argo at nagpalitan ng banal na halik. Umakyat sina Javier at Jericho sa hagdan papasok sa kastilyo. Napansin ni Jericho si Michelle na bumaba sa hagdan kaya naisipan niyang salubungin ito. Lumipat naman si Javier sa ibang direksyon at piniling wag nang umakyat sa Griffin Staircase. Lumusot siya sa isang lagusan tungo sa kabilang tore upang madali itong makarating sa bahay. Libre pa rin ako. Taas noong sabi ni Jericho. Talaga, sa tingin ko hindi ka karapat-dapat sa kanya, sa totoo lang. Napakaganda talaga niya. Masungit na sabi ni Michelle. Mabuti na lang tinalikuran ko siya para sa isang kasing gandang tulad niya. Sino ang nakakaalam? Marahil higit pa ito sa kanya. Makahulugang sabi ni Prinsipe Jericho. Wala akong kilalang ganyang tao. Namula sa hiya si Michelle at umiwas ng tingin kay Jericho. Ako rin, pero panahon na lang yata ang magsasabi. Ani ni Jericho. Nang nagkahiwalay ang dalawa nang bumaba si Michelle sa natitirang hagdan, samantalang lumukso si Jericho sa itaas. Sa susunod na kabanata, isang gabi ay biglang madudukot si Michelle ng di kilalang mga tao bilang bahagi ng plano na ginawa ni Prinsesa Raya, Melissa at Hamid. Subalit bago pa man ito mangyari ay nabihag na ni Hamid nang hiwalay ang kapatid ni Michelle sa Castle of Fyrien at pagkatapos na mabilis na reunion ay pinalaya din si Michelle na may pagpipilian. Dalhin ng buhay si Jericho kay Hamid o mamamatay ang kanyang kapatid.
Gayunpaman, nalaman ito ni na Jericho at Javier kaya plinano nilang tatlo na iligtas ang kapatid ni Michelle gamit ang isang lihim na pasukan sa Castle of Firein. Ngunit naging komplikado ang mga bagay nang magpasya si Raya na sumama sa kanila at ipinagkanulo ang grupo nila sa mga kaalyado. Sa pagsisimula ng bahagi ng kwento ay makikita naglalakad si Michelle sa pasilyo patungo sa kwarto ni Raya upang alamin kung natutulog na ba ang prinsesa. Pagpasok niya sa loob ng kwarto, naabutan niyang nahihimbing na sa pagtulog si Prinsesa Raya. Nakabalot ito ng kumot habang nakatagilid ang posisyon at nakaharap sa harap ng bintana. Napansin ni Michelle na nakasindi pa ang isang kandila sa ibabaw ng mesita ni Raya. Nilapitan niya ito at pinatay gamit ang isang metal na may iron tip sa dulo. Madalas nagpapatay ng mga kandila si Michelle sapagkat ayaw niyang may naiiwang nakasindi sa kwarto ni Raya. Dahil baka maulit na naman ang trahedya noong minsan may iniwan siyang nakasinding kandila na siyang naging dahilan ng sunog. Tinignan saglit ni Michelle si Prinsesa Raya. Tulog pa rin ito sa kama kaya napagdesisyonan ni Michelle na lumabas na. Napahikab pa siya bago iwan si Raya at dahan-dahan sinara ang pinto. Habang pauwi ay nadaanan ni Michelle ang dalawang gwardya na nakatayo sa hagdan at nagbabantay sa labas ng kastilyo. Hindi ito pinansin ni Michelle. Nagmadali lang siyang bumaba ng hagdan dahil inaanod na siya ng antok. Nakabihis ng itim na balabal si Michelle habang naglalakad siya sa mahabang kalye sa ibabang bayan. Dinig niya ang mga tahol ng aso sa di kalayuan na tila may tinatahulan, subalit ipinagkibit balikat na lamang ito ni Michelle. Patuloy siya naglalakad sa kalye. Patingin-tingin siya sa likuran habang naglalakad dahil pakiramdam niya ay parang may sumusunod sa kanya. Binilisan ni Michelle ang paglalakad nang biglang lumamig ang klima sa paligid. Tila nagsasayawan ng ilang puno dahil sa hangin. Gumagalaw na parang may sariling buhay ang mga dahon na siyang nakadagdag takot kay Michelle. Nakaramdam siya ng kaunting kaba. Makalipas lamang ang ilang sandali ay narating din ni Michelle ang bahay niya. Binuksan niya kaagad ang pinto at diretso siyang pumasok sa loob. Hinubad niya ang balabal niya pagsapit sa bintana at nilagay niya ito sa ibabaw ng drum ng trigo. Pagharap ni Michelle ay laking gulat niya nang bumungad ang isang sinister na lalaki na kilala sa tawag na Fernan. Nakabihis ito ng kulay itim na chainmail na may baluting bakal na nakaalampay sa balikat. Nakatayo ito sa likod ng kurtina ng kwarto na di nasisinaga ng buwan. Medyo mataba ito at may manipis na buhok sa ulo. Di gaanong mabalbas ang mukha, ngunit nakakatakot ang nanlilisik nitong mga mata habang nakatitig kay Michelle. Takot na napaatras si Michelle nang dahan-dahang lumapit ang lalaki na naghihintay sa sulok. Anong kailangan mo sa akin? Lakas loob na tanong ni Michelle. Kumuha siya ng poker mula sa fireplace, ngunit tinawakan siya ng isa pang lalaki mula sa likuran at nilagyan siya ng nakadrogang tela sa mukha. Hindi makapalag si Michelle dahil pinipigilan ng lalaki sa likuran ang pagsigaw niya hanggang sa mahimatay si Michelle sanhi ng nalanghap na nakakahilong gamot. Nilabas ng dalawa si Michelle sa bahay at kinarga ito patungo sa isang kabayo na nakapwesto sa labas ng bahay. Sinampay ni Fernan si Michelle sa likod ng kanyang kabayo. Pagkatapos ay sumakay naman ang kasamahan niya sa isa pang kabayo. Pinatakbo ng mabilis ni Ferman ang kabayo nila habang pinapanood sila ni Prinsesa Raya mula sa kanyang bintana na lumalabas sa malaking tarangkahan paalis sa Terra Veda. Bumangon ka na! Kanina pa mataas ang araw sa labas. Sabay ngiti ni Javier matapos buksan ang kortina sa bintana. Tumama ang mainit na sikat ng araw kay Jericho kaya medyo nainis ito. Wala ka ba maisip na bagong sasabihin?
Saad ni Jericho habang nakapikit pa rin ito. Ano namang sasabihin ko? Tanong ni Javier. Yung palagi mong sinasabi tuwing umaga. Masungit na sagot ni Jericho. Ay, pasensya na. Paano ang tungkol sa pangangaso natin mamaya? Tuloy pa ba tayo? Hayaan mo na lang, mukhang tinatamad ka pa eh. Ani ni Javier, pero tahimik lang si Jericho. Hindi mo ba yun gusto? Sige, alis na lang ako bago ka pa magpasya na gumawa ng isang bagay na... Nagtungo sa pinto si Javier nang dumilat si Jericho at tinitigan siya ng masama. Inis itong bumangon sa kama at dinampot ang isang kupeta sa mesita, sabay hagis kay Javier. Nabasag ang babasaging baso nang makaiwas si Javier. Nginisian pa niya si Jericho nang nakakaloko bago siya lumabas ng kwarto. Ilang sandali ang nakalipas, pinagsisilbihan na ni Javier ang mag-amang maharlika sa Council Chamber of Doom habang sila ay kumakain ng almusal. Biglang pumasok si Prinsesa Raya at naupo sa lamesa para mag-almusal kasama sina Haring Argo at Prinsipe Jericho. Naantala ang paggawa ng gusali sa iba pang bayan. Gusto kong tiyakin mong hindi na ito mauulit pa. Utos ng hari. Sinahuran siya ng alak ni Javier habang umayos ng upo si Raya. Titignan ko ito. Tugon naman ni Jericho. Magandang umaga sa iyo, Raya. Ani ni Haring Argo. Umusog si Javier para ibuhos ang inumin kay Raya pero nilagay nito ang isang kamay sa tasa. Napahinto si Javier sa pagbuhos ng gatas. Hindi, salamat na lang. Tanggi ni Raya. May problema ba? Taka ni Haring Argo. Si Michelle kasi, hindi siya pumasok ng trabaho ngayong umaga. Maagap na sagot ni Raya. Natigilan sa pagkain si Jericho at tumingin sa kapatid. Maging si Javier ay natigilan din. Hindi siya ganyan Saad ni Prinsipe Jericho. Alam ko, pero parang may kakaiba. Sana walang nangyari. Sagot ni Prinsesa Raya. Hindi mo kailangan mag-alala, Raya. Kung tutusin, kung hindi na maaasahan ang iyong kasambahay, palitan na natin siya. Sabat ni Haring Argo, sabay hinawakan ang kamay ni Raya para kumalma ito. Napabuntong hininga na lang sina Javier at Jericho sa tinuran ng hari. Sigurado ako darating din siya sa lalong madaling panahon. Sambit ni Jericho. Sana nga. Tugon naman ni Raya na medyo nakangiti na. Ngumiti din si Jericho. Ngunit kalaunan ay lihim na napangisi si Raya nang magpatuloy sa pagkain si Jericho. Mukhang natutuwa pa siya sa pagdukot kay Michelle. Pagkatapos mag-almusal ay hinila ni Jericho si Javier patungo sa Phoenix Corridor kung saan walang nakakarinig sa kanila. Patay mali siya lang si Javier habang kinakaladkad siya ng prinsipe na halatang di mapakali at sobrang nag-aalala para sa dalagang si Michelle. Pumunta ka sa bahay niya. Alamin mo kung anong problema. Tumalikod agad si Javier para puntahan si Michelle sa bahay nito. At Javier, gawin mo ito ng pinakamabilis na paraan. Gusto ko agad ng resulta. Pahabol pa ni Jericho. Tumango si Javier. Sige, alis na ako. Tumakbo si Javier papunta sa bahay ni Michelle. Pagkarating niya ay sumalubong agad ang katahimikan ng bahay. Michelle? Nilibot niya ang bahay ng dalaga. Napansin niya sa dramang balabal na laging suot ng dalaga tuwing lumalabas ito ng bahay. Naglibot-libot pa si Javier at napansin niya ang poker sa ibabaw ng mesa. Dinampot niya ito habang iniikot ang paningin sa paligid. Maya-maya pa ay umagaw sa pansin ni Javier ang isang tela sa sahig na nilagyan na ng droga. Kinuha ito ni Javier at inamoy. Napaiwas siya ng ilong sa sobrang tapang ng tela. Biglang nakaramdam ng masama si Javier. Samantala, pinagmamasdan naman ni Hamid at Melissa ang isang binatilyo mula sa butas ng silipan sa pinto ng selda.
Nakagapos sa kadena ang mga kamay ng binatilyo sa dingding ng selda. Bigla itong tumingin ng matalas kina Melissa at Hamid na tila kakainin ng buhay ang dalawa. Nakita mo rin pala siya. Nakangiti si Melissa. Madali lang. Eksakto sa sinabi ni Raya kung saan ito makikita. Sabay sara ni Hamid sa silipan ng selda. Ilang oras ang nakalipas, kumakain ng mansanas si Hamid habang ito ay nakaupo sa kanyang trono na tila walang kabuhay-buhay. Ilang sandali pa ay biglang bumukas ang pinto ng throne room. Pumasok ang dalawang nakabalabal na lalaki at bitbit si Michelle. Hinagis nila ang dalaga sa harap ni Hamid na parang basura habang nakagapos sa harapan ang kanyang mga kamay. Michelle, naniniwala ako nagkaroon ka ng isang kaaya-ayang paglalakbay. Sabay hagis ni Hamid kina Fernan ng isang supot ng salapi. Bakit mo ako dinala sa lugar na to? Nanlilisik na tanong ni Michelle. May bisita kasi ako. Akala ko ba gusto mo siyang makilala? Tumayo si Hamid sabay kinalas ang gapos ni Michelle gamit ang isang matalas na punyal. Napasigaw si Michelle sa kaba. Sumenyas si Hamid sa mga tauhan niya. Bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang lalaking nakatakip ng hudang ulo. Tinanggal ng isa ang takip sa ulo ng lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Michelle nang mabilis niya itong makilala. Eliseo? Di makapaniwala si Michelle. Ate Michelle! Sagot naman ng binatilyo, nagulat din. Nagyakapan silang magkapatid. Muli nagkita ang magkapatid. Pinapainit nito ang ating puso. Kumalas si Eliseo kay Michelle at nanlilisik na tiningnan si Hamid. Anong gusto mo sa amin? Tanong ni Eliseo. Malalaman niyo rin sa pagdating ng panahon. Iniwan ni Hamid kasama ng kanyang mga tauhan sina Michelle at Eliseo sa silid ng trono. Lingid sa kanilang kaalaman, nagmamasid lamang si Melissa sa magkapatid habang nakasilip sa screen mula sa ibabaw ng terrace. Makikitang abot langit ang ngiti ni Melissa. Isang indikasyon na nagsisimula pa lamang ang maiitim nilang binabalak. Nanatili lang na nakamasid si Melissa sa magkapatid pagkatapos lumabas ni Hamid sa throne room. Bakit tayo nandito, Eliseo? Anong ginawa mo? Seryosong tanong ni Michelle. Wala akong ginawa, ate. Pangako, sumpaman. Nasa kabilang bayan ako at dinukot nila ako. Sinubukan kong lumaban ngunit nilagyan nila ako ng droga. Wala akong magawa. Anong kailangan sa atin ng isang lalaking katulad ni Hamid? Tanong rin ni Eliseo. Sana alam ko. Sagot ni Michelle. Nakamasid sa kanila sina Hamid at Melissa sa terrace. Isa ka talagang malupit na tao, Hamid. Wika ni Melissa habang nakatingin sa magkapatid. Malupit ba na bigyan sila ng sandaling pagsasama? Tiyak na marami pa silang pag-uusapan. Sagot naman ni Hamid. Talaga? Saad ni Melissa. Saka kung gaano siya ngayon mag-alala sa kalagayan ng kapatid niya, mas marami siyang gagawin para sa atin. Sabay ngisi ni Hamid na nakakaloko. Napangiti naman si Melissa. Tamang-tama talaga ang desisyon niya na makipag-alyansa kay Hamid. Bukod sa may malaki itong puwersa, matalas din siyang mag-isip katulad ng kanyang ama noong ito ay nabubuhay pa. Samantala, pumasok naman si Javier sa kwarto ni Jericho dala ang nakadrogang tela na nakita niya sa loob ng bahay ni Michelle. Anong natuklasan mo? Salubong ni Jericho. Nakita ko to sa bahay niya. Pinakita ni Javier ang tela na animoy trapo sa dungis. Isang basahan? Tila dismayado si Jericho. Alam ko, pero may iba pa ako napansin sa telang ito. Wika naman ni Javier. Isa siyang mananahi. Paano magkakaroon niya ng halaga sa kanya? Tura ni Jericho, pero pilit na inabot sa kanya ni Javier ang tela. Amayin mo. Utos pa ni Javier. Hindi, salamat. Tanggi ng prinsipe. Halatang nandidiri ito sa telang nagmukha ng trapo.
Amoyin mo lang kasi. Pamimilit pa ni Javier. Dahil dito, napilitan itong kunin ni Jericho. Dinikit niya ito sa ilong at huminga ng malalim. Napailing na lang si Javier dahil hindi ganoon ang inaasahan niyang gagawin ni Jericho. Ano ka ba? Bakit mo naman nilanghap? Saway ni Javier. Biglang umikot ang paningin ni Prinsipe Jericho. Nahilo ito pagkatapos ng ilang segundo. Mabilis namang kumilos si Javier nang mapansing nahihimatay na si Jericho sa lakas ng gamot na nakalagay sa tela. Hinila niya ang isang upuan sa pamamagitan ng kanyang isip para dito bumagsak si Jericho. Yumuko si Javier upang damputin sa sahig ang tela. Nagkamalay si Jericho makalipas ng ilang minuto. Napahawak ito sa nananakit na ulo. Pakiramdam pa niya ay parang pinupukpok siya gamit ng martilyo. Ano yun? Pagtataka ni Jericho. Ibang klaseng sipa ang dinala ng droga sa ilong niya. Ito'y pinagsamang Hogsworth at Filarian. Sagot naman ni Javier. Ano? Nanlabo ang paningin ni Jericho. Hula ko lang naman. Sagot ni Javier. Maaaring patumbahin ng isang tao gamit lang yan. Saad ni Jericho. Oo, pero para sa isang babae? Wika ni Javier. Mabilis na bumalik sa kanyang wisyo si Jericho nang sumagi sa isipan niya si Michelle. Saan mo dinala si Alicio? Tanong ni Michelle pagkatapos siyang painumin ng tubig ni Hamid. Ligtas siya sa ngayon. Sagot ni Hamid. Paano ko malalaman yun? Tila di kumbinsido ang dalaga. Alam niya ang likaw na bituka ni Hamid. Masyado itong brutal pagdating sa mga taong sumasalungat sa kanyang kagustuhan. Mamaya na natin pag-usapan ang tungkol sa kapatid mo. Gusto kong makipag-usap tungkol sa iyo at kung anong maaari mong gawin para sa akin. Umikot si Hamid kay Michelle na nakaluhod lang sa pavement ng throne room. Anong maaari kong gawin para sa iyo? Kabadong tanong ni Michelle. Ihatid mo ko kay Jericho Mondragon. Bulong ni Hamid kay Michelle. Isa lamang akong utusan. Wala akong impluensya sa prinsipe. Tanggi ng dalaga. Alam naman natin na hindi totoo yun. Lumapit si Hamid sa mesita malapit sa pinto kung saan nakalagay ang kanyang inuming alak. Napaiyak na lang si Michelle sa takot, sabay nanginginig ang kanyang katawan. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kabadong boses ni Michelle habang siya ay umiiyak. Tama na ang kasinungalingan. Tumilapon ng isang kupeta sa mesita nang hampasin ito ni Hamid gamit ang kanyang braso. Bumuhos ang alak sa sahig. Dadalhin mo siya dito. Wala akong pakialam kung paano mo ito gagawin. Ang mahalaga ay matapos ka agad ito. Mayroon ka lamang 1 linggo. Humarap si Hamid kay Michelle. Nanonood lang si Melissa kung paano takutin ni Hamid ang kawawang dalaga. Napapangiti ito mula sa sinisilipang screen sa itaas ng terrace. Paano kung hindi? Tanong pa ni Michelle. Pues, hahayaan kitang manood habang pinupunit ko ang puso ng iyong pinakamamahal na kapatid. Tugon ni Hamid at umalis na. Napaluha na lang si Michelle sa mabigat na desisyon na kanyang kinakaharap. Ayaw niyang mapahamak si Jericho pero mas lalong ayaw niya namang mamatay ang kapatid niya sa kamay ng walang pusong si Hamid. Alam niyang mabigat ito para sa kanya pero wala na siyang pagpipilian pa. Sa tawag ng isipan ay mas matimbang pa rin sa kanya ang kapatid dahil ito na lang ang natitira niyang pamilya. Napahagulgol na lamang si Michelle sa sahig. Parang mabibiyak ang kanyang ulo sa kakaisip ng gagawin. Hindi siya makapag-isip ng maayos, tila wala siya sa sariling nakatingin sa sahig. Buong buhay niya ay ngayon lang siya makakagawa ng isang pagtataksil. Pagkatapos lumabas ni Hamid,
Pumasok naman ang dalawang lalaking nakabalabal at tinaladkad palabas ng trono si Michelle. Nilabas nila agad ito sa kastilyo at dinala sa gate kung saan nakahanda na ang sasakyan niyang kabayo pabalik sa Terabeda. Sa kabilang dako, pumasok sina Javier at Jericho sa Council Chamber of Doom. Naabutan nilang nakaupo sa dulo ng lamesa si Haring Argo habang ito ay pumipirma ng mahalagang dokumento. Nakita siya ng mga gwardya na umalis sa palasyo sa karaniwang oras. Pagkatapos nun, nawala na siya na parang bula. Ani ni Jericho. Bakit mo sinasabi sa akin ang bagay na ito? Tumigil sa ginagawa si Haring Argo. Kamahalan, may dahilan ako para maniwala na dinukot si Michelle. Wika ni Jericho. Dinukot? Biglang pumasok si Prinsesa Raya. Gusto ko mag-organisa ng mga kawal na maghahanap sa kanya. Mungkahi ni Jericho. Hindi ko sinasabing magiging angkop yan para sa atin. Sambit naman ni Haring Argo. Ama, naghihintay ng sagot si Jericho. Isa lang siyang babaeng utusan. Magaspang na sagot ng hari. Pero kasambay siya ng panganib mong anak. Kailangan mo ikonsidera yun. Galit si Jericho. Tila na insulto siya sa sinabi ng ama. Napakahusay. Kung gayon, magpadala ka ng isang pulutong na mga gwardya upang maghanap sa ibabang bayan. Wika ng hari. At ang kanayunan? Tanong pa ni Jericho. Mayroon lamang silang natitirang oras hanggang sa paglubog ng araw. Sagot ni Haring Argo, pero tumutol kaagad si Prinsipe Jericho. Ama! Hindi ako sigurado makakamit ko. Napatigil siya sa pagsasalita. Jericho, may kaharian akong dapat na protektahan. Hindi ako maaaring mag-aksaya ng mahalagang oras sa isang tagapaglingkod lamang, ano man ang kanilang kalagayan. Matigas na sabi ni Haring Argo. Umalis si Jericho nang walang paalam sa ama at sinundan ito ni Javier. Gumisi naman si Raya habang hinahatid ng tanawang kapatid niya palabas ng konseho. Natutuwa ito sa nakikitang reaksyon ni Prinsipe Jericho dahil kilalang kilala niya ang mentalidad nito. Mapusok at hindi sumusuko lalo na kapag tungkol kay Michelle ang usapan. Matagal na niyang alam na may pagtingin si Jericho sa katulong niyang si Michelle, kaya nakakasiguro si Raya na gagawa ito ng paraan upang mahanap si Michelle at maibalik sa Terabeda. Masaya si Raya kung paano umikot sa mga taong kinamumuhian nila ang larong ginawa nila. Tiyak na di magtatagal ay mauhulog din sa mga kamay nila si Jericho na siyang pinakabahagi ng kanilang pinaplano. Nagising si Prinsesa Raya kinaumagahan habang iniipon ni Michelle ang mga labada na nakatambak sa paligid. Gulat si Raya nang makabalik ang dalaga. Wala ito sa plano nila kaya hindi niya sukat akalain na palalayain ito ni Melissa. Gayunpaman, kapansin-pansin sa mukha ni Michelle ang labis na pagkabalisa at parang iritable ito. Napaisip tuloy si Raya na mukhang nagsisimula na nga ang laro nila. Michelle, saan ka nanggaling? Kunwaring nag-aalala si Raya nang bumangon sa kama. Pasensya na, prinsesa. Masama lang ang pakiramdam ko. Sagot ni Michelle. Teka, bumuti na ba ang pakiramdam mo? Tanong pa ni Prinsesa Raya. Mas mabuti, salamat. Nilagay ni Michelle sa basket ang labada na nasa ibabaw ng lamesa. Bueno, huwag mong pagurin ang iyong sarili. Ano man ang kailangan mong gawin, sigurado ako makakapaghintay ito. Mas mabuti kung magpapahinga ka na muna. Payo pa ni Raya. Tumangulang si Michelle nang umalis sa silid. Ngumisi naman si Raya na hindi nahahalata ng katulong. Sa bandang koridor, di sinasadyang mabangga ni Michelle si Javier habang ito'y naglalakad sa may pasilyo sa silid ni Jericho. Nabitawan ng dalaga ang basket at nalaglag ang labahan ni Raya. Lumuhod si Michelle pero tinulungan siyang damputin ito ni Javier. Michelle, ikaw pala. Hinahanap kita sa buong bayan. Nag-aalala si Jericho sa iyo.
Gulat ni Javier nang makadaupang palad ang dalaga. Sobrang lambing naman niya. Nilalamig lang ako, yun lang. Pagsisinungaling ni Michelle. Pero pumunta ako sa bahay mo, Michelle. Wala ka dun. Wika ni Javier. Ano kasi, hindi lang ako... Napansin ni Javier ang mga pasa ni Michelle sa wrist niya. Sino may gawa sa'yo niyan? Tila galit ng boses ni Javier nang hinawakan nito ang braso ni Michelle. Umiling lang ang dalaga. Agad na ikinubli ang mga pasa niya sa laylayan niya. Wala lang, pasa lang. Palusot ni Michelle pero hindi naniniwala dito si Javier. Tumingin ka sa akin, Michelle. Tingnan mo ko. Utos ni Javier. Tumingin si Michelle. Ayos lang ako. Wika ni Michelle, subalit hindi niya mapigilang maiyak. Niyakap na lang siya ni Javier at sinamahan pa uwi sa bahay. Naganda si Javier ng tsaa at umupo sa tabi ng lamesa ni Michelle sa bandang kusina. Ang hindi ko maintindihan kung paano nila nalaman yun. Naguguluhan si Michelle. Tungkol saan? Taka naman ng binata. Tumingin si Michelle ng seryoso kay Javier. Ang nararamdaman ni Jericho para sa'yo? Karaniwang kaalaman na ibibigay ni Jericho ang kanyang buhay para sa alinman sa kanyang mga tao. Maaaring dukutin ni Hamid ang sinuman. Wika ni Javier nang mapagtanto ang gustong iparating ni Michelle. Naniniwala ka ba talaga doon? Tanong pa ni Michelle. Bahagyang umiling si Javier. Ang mahalaga ay nakauwi ka ng ligtas at kasama mo dito ang iyong mga kaibigan. Hindi mo ito kailangang harapin na mag-isa. Sambit ni Javier. Nais niyang tulungan ng dalaga sa problemang kinakaharap nito. Oo, Javier. Ito ang problema ko. Pero hindi ko pwedeng idamay si Jericho. Nakapagdesisyon na ako. Hindi ko na lang ito gagawin. Sagot ng dalaga. Hinawakan siya sa braso ni Javier. Kasama si Jericho sa laban na ito, Michelle. Mas malaki ang maitutulong niya sa problema mo. Magtiwala ka. Mungkahi ni Javier. Hindi. Kung hindi ko sasabihin sa kanya ang tungkol dito. Saad naman ni Michelle. Michelle, kung nagkaproblema si Jericho, ayaw mo bang puntahan siya? Seryosong tanong ni Javier. Natigilan naman kaagad ang dalaga. Alam mong gagawin ko. Tugon ni Michelle. Di naglaon ay nagbago rin ang isip ni Michelle at sumang-ayon na lang na idulog kay Jericho ang problema niya kahit na napakahirap ito para sa kanya. Ayaw niyang madamay si Jericho sa gulo, ngunit ayaw din naman niyang may mangyaring masama sa kanyang kapatid. Naguguluhan na tuloy si Michelle. Parang nagsusuntukan sa isip niya ang mga bagay na posibleng mangyari. Pero kung hindi dahil kay Javier, ay malamang sumuko na siya at tanggapin na lang ang kaihinatnan ng lahat. Nakaupo sa upuan ng mesa si Michelle habang nakaharap sa kanya si Jericho na halatang galit at hindi matanggap ang nangyari. Nasusuklam siya kay Hamid sa ginawa niya kay Michelle. Subalit pinipigilan lamang ni Jericho ang sarili dahil ayaw niyang pairalin ng galit sapagkat alam niyang makakasira ito sa planong naiisip niya. Ang kastilyo ni Firian, sigurado akong doon kanila dinala. Wika ni Jericho kay Michelle. Nakatukod ang mga kamay niya sa lamesa. Hindi ko man lang narinig yan, sabi ni Javier na nakasandig lang ang isang braso sa upuan. Lingid sa kanilang kaalaman, nasa labas lang ng pintuan si Raya at tahimik na nakikinig. Si Firian ay isang mangangalakal, pahayag ni Jericho. Patuloy lang na nakikinig si Raya. Nagtayo siya ng kastilyo sa dagat ng Mirador bilang isang pahingahan para sa mga ruta ng kalakalan sa silangan. Ngunit nang sumiklab ang digmaan sa Sierra Leone, nahinto ang kalakalan sa merkado at ang kastilyo ay tuluyang inabandona. Patuloy pa ni Jericho. At ito'y abandonado na ngayon? Tanong pa ni Javier, ngunit umiling si Prinsipe Jericho.
Hindi ito itinayong muli upang mapaglabanan ng anumang bagay. Para kay Hamid, ito ay perpektong taguan. Paliwanag ni Jericho. Mukhang hindi madali makapasok sa lugar na iyon. Saad ni Javier. Hindi. Tiyak na maraming bantay ang nakapalibot ngayon sa paligid ng kastilyo ng Firian. Sagot naman ni Jericho. Pasensya na. Hindi ko dapat dinala ang problemang ito sa'yo. Nahihiya si Michelle. Tama ang ginawa mo. Hindi masasaktan ng iyong kapatid, ipinapangako ko. Paniniguro pa ni Jericho. Medyo gumaan ang pakiramdam ni Michelle kahit na paano sa sinabi ni Jericho. Pero paano ka nakakasiguro? Tanong pa ng dalaga. Tumingin si Jericho kay Michelle. Dahil ililigtas natin siya. Seryoso ni Jericho. Anong ibig mong sabihin na natin? Sabat naman ni Javier na tila di natuwa sa narinig. Tayong tatlo. Pagdidiin ni Prinsipe Jericho. Gusto kang patayin ni Hamid. Kaya niya ito ginagawa. Pag-alala ni Michelle. Alam ko, gusto ni Hamid na makuha ang trono ng Terra Beda. Pero hanggat nandito ako, hindi niya iyon magagawa. Tugon ni Jericho. Kung ganon, pupunta lang pala tayo sa isang bitag. Sundot naman ni Javier. Parang ganon na rin. Sabay ngiti ni Prinsipe Jericho. Napangiti rin sa labas si Prinsesa Raya na kumagat sa pain ng kapatid niya. Umalis ito at nagtungo sa kakauyan kinagabihan, sakay ng isang kabayo upang makipagkita kay Melissa. Pagdating niya sa maliwanag na bahagi ng gubat ay hinahanap niya sa paligid si Melissa. Di katagalan ay lumitaw din si Melissa mula sa likuran ni Prinsesa Raya habang ito ay nakatayo sa isang puno na nasisinaga ng liwanag ng buwan. Napalingon si Prinsesa Raya sa likuran at bumungad ang ngiti ni Melissa. Nasa ayos na ba ang lahat? Tanong kaagad ni Melissa nang lumapit si Prinsesa Raya. Kinagat na ni Jericho ang pain natin. Nakangiting sagot ni Raya. Ang ibig mong sabihin ay ililigtas niya ang kapatid ng babaeng yun? Tanong ni Melissa. Tulad ng naisip natin, walang hindi niya gagawin para kay Michelle. Tugon ni Raya. Magaling. At siya ay darating na mag-isa para iligtas ito? Tanong pa uli ni Melissa. Hindi kailanman papayagan ni Argo ang isang hukbo para sa mga ganoong gawain. Sina Michelle at Javier lang ang makakasama niya sa paglalakbay. Ani ni Raya. Napangiti si Melissa. Perpekto. Sa wakas ay mabubura na rin siya sa landas natin. Turan pa ni Melissa. At kapag namatay siya? Tanong ni Raya. Bakit ka nag-aalala? Ikaw ang panganay na anak ni Argo. Kapag dumating na ang tamang panahon, maaari ka nang umupo sa iyong trono. Nakangising turan ni Melissa. Napangisi rin si Raya. Gayunpaman, di pa rin isinaalang-alang ni Prinsesa Raya ang lahat ng bagay dahil may posibilidad na pumalpak ang kanilang plano. Kaya naisip niyang sumama na lang kina Prinsipe Jericho para makasigurado siya at mababantayan pa niya ang mga kilos at galaw ng tatlo. Bukod pa rito, makakakuha pa siya ng mga impormasyon na magagamit niya laban sa kanila. Kinabukasan, pumasok si Jericho sa Council Chamber of Doom kasama si Javier upang makiusap sa ama na payagan siyang lumabas ng lungsod sa loob ng ilang araw. Bago pa ito ay nakaisip na ng paraan si Javier kung ano ang idadahilan niya sa mahigpit na ama. Pagpasok nila ay naabutan nilang nakaupo sa dulo ng lamesa si Haring Argo habang abala ito sa mga mahalagang papeles at dokumento. Ama, sambit ni Jericho paglapit niya. Ano ito? Tanong ni Haring Argo. Ano kasi, medyo nakakairit ang pakinggan. Nagkunwaring nag-aalangan si Jericho. Tahimik lang si Javier sa diskarte nito. Tumigil sa ginagawa si Haring Argo.
Nadala ako sa isang larong taya at natalo ako. Nahihiyang sabi ni Jericho. Jericho, alam mo kung paano ako di sumasang-ayon sa pagsusugal na yan. Ani ni Haring Argo. Alam ko, pasensya na. Nakasimangot pa si Jericho habang nakatingin sa kanyang tatay. Medyo naawa naman si Haring Argo kay Jericho. Magkano ang utang mo? Tanong ng hari. 2 damit na sutla. Sagot ni Jericho. Ano? Pakiulit nga. Nabigla ang hari. Kahit 4 na sutla lang, maayos ko na ito. Wika pa ni Jericho. Anong uri ng laro ito, yung eksakto? Medyo naguguluhan si Haring Argo. Ito ideya ni Raya. Paliwanag ni Jericho. Biglang natawa si Haring Argo. Dapat nahulaan ko na. Talaga, Jericho, dapat mong malaman na mas mahusay sa iyo ang kapatid mo. Napapabilib talaga ako ni Raya. Wika ng hari habang tumatawa pa rin. Alam ko, ang problema hindi mabibili ang tela sa Terabeda. Kaya kailangan kong umalis ng lungsod at mawawala ako sa loob ng ilang araw. Pahayag ni Jericho. Kung ako sa'yo, pupunta ako. Ayokong paghintayin siya. Makukuha niya ang iyong lakas ng loob. Wika naman ni Haring Argo. Salamat, Ama. Sabay labas ng dalawa sa konseho. Pagdating ni na Jericho sa bandang koridor ay sinenyasan niya si Javier na ihanda na ang lahat ng kakailanganin nilang gamit para sa mahaba nilang paglalakbay. Si Raya, sigurado ka ba? Gulat ni Mang Rigor habang nag-iimpake si Javier sa lamesa. Oo, siya ang nagbibigay ng mahalagang impormasyon kay Hamid. Paano niya nalalaman ang nararamdaman ni Jericho kay Michelle, di ba? Saad ni Javier. Tama ka. Hindi rin ito may kakaila. Sang-ayon naman ni Mang Rigor sa pamangkin. Hindi nga. At kung pwede lang pumunta kay Jericho at sabihin sa kanya ang nalalaman ko. Natigilan agad si Javier. Pero hindi pwede. Iyon ang magiging salita mo laban kay Raya. At huwag mong kalimutan na siya ang anak ng hari. Wika ni Mang Rigor. Nakasisiguro siyang mapapahamak lamang si Javier kapag ginawa niya ang bagay na iyon nang wala man lang siyang pinanghahawakang batayan o pruweba laban kay Prinsesa Raya. Alam ko, natagpuan niya ang kahinaan ni Jericho. Sambit ni Javier. Subalit hindi kayang isakripisyo ni Jericho ang sarili niya para sa kapatid ni Michelle. Wika naman ni Mang Rigor. Siyempre hindi. Sa halip, ililigtas namin siya. Paglilinaw ni Javier, napailing ang matanda. Aagawin niyo ang batang ito sa ilalim ng ilong ni Hamid. Kayo ni Jericho. Wala bang alam si Raya dito? Pag-aalala ni Mang Rigor. Wala. May panunuyang boses ni Javier nang bitbitin niya na ang mga bagahe nila palabas. Javier, ingatan mo ang sarili mo. Bilin pa ni Mang Rigor bago makaalis ang pamangkin.